Good morning mga karadyo natin Luzon, Visayas, Mindanao na nakikinig dito sa radyo natin 105.7 FM at lalong-lalo na ang mga taga Marinduque ngayon. At dahil ngayon nga, ngayong buwan or ngayong linggo nga nakakaranas tayo ng mga paputol-putol na kuryente dito sa ating lalawigan. Ito na ang oportunidad natin o pagkakataon para makapagtanong sa ating mga masisipag na officer ng Marelco. Ito makakasama natin ngayon ang ating General Manager na si Mr. Engineer Guadencio Sol at syempre makakasama din natin ngayong araw na ito si Mrs. Emmy L. Misiano, ISD Manager ng Marelco. At syempre, ito na mga beshi, para pa rin po sa mga nagnanais magtanong nagnanais magtanong sa atin dito sa Marelco, mag-comment lang. Maaari lamang po kayo mag-comment sa ating official account na radyo natin Buwak Marinduque at syempre sa ating account na Jerry Manrique Celestino. At syempre, ito na po si Sir or si Engineer Guadencio Sol. Ayan sir, may nais po muna po kayong batiin bago po tayo magsimula sa ating talakayan ngayong oras na ito. Hello, maraming salamat DJ. And magandang hapon po. Patanghali po. Tanghalian sa ating mga kababayan dito sa Marinduque at sa mga tagapakinig po ng radyo natin Buwak. Maraming salamat po. Opo. At ating ang makakasama din po natin si Mrs. Emmy L. Misiano. Ayan ma'am, may nais po ba kayong batiin ngayong oras na ito? Sa sambayan ng Marinduqueño, magandang tanghali po at masaganang pananghalian sa ating lahat. Ayan po. Ito, simulan na natin mga beshi or mga karadyo natin dito sa Marinduque. Ito po ba ay, di ba ngayon pong nakaraang linggo, meron po tayong mga shortage ng kuryente po. Ano po ba ang dahilan kung bakit nagkakaroon po ng pagputol-putol na kuryente po dito sa ating lalawigan? Magandang tanghali po ulit. Actually po, nagsimula po ang ating problema ng paputol-putol na daloy ng kuryente noong April 3. Hanggang ngayon po sa kasalukuyan. Noong April 3 po ay nagkaroon ng 4 na beses na power interruption. Meron din po noong April 4, April 5 at nito pong April 6 ay nakatatlong beses na po mula kayo ng umaga. So kinalulungkot ko po sa ating mga kababayan na nagkaroon po ng paputol-putol na supply ng kuryente sa kadalahinan pong di maiwasang mga pangyari. Tulad po nung April 3, nagsimula po ng ng madaling araw, 00:45, na nagkaroon po ang unit po ng rental at saka power barge ay nag-automatic o nag-trip dahil daw po sa naranasang line fault. Tapos po nung 4:00 ng hapon, nakaranas po ulit ng total plant shutdown. Medyo malakas po ang hangin yan at nag-automatic trip din po ulit ang mga makina at nakakita po tayo ng mga coconut palm nakahanging sa ating mga transmission line. At naulit po ito, partial power interruption sa feeder 1 which is Santa Cruz to Torrejos noong pong 7:00. At nagkaroon naman po ng plant trouble ang power barge 120, yung pong nasa Balanacan. At nung 11:00 po, 11:30 ay naulit na naman po, nagtotal ang buong Marinduque dahil po sa pagtrip ng auto recloser na nakaramdam po ng problema sa ating linya. So nasundan po ito ng April 4 na nag-manually open po ang mga planta dahil po nagka-problema po ang nakaramdam ng problema ang makina at nasinabayan din po ng trip due to line fault ng Torrejos. Tapos po nung April 5 ay nag-total plant interruption na ulit po dahil nakaranas ng under voltage ang makina ng Buwak sa rental. Noong po namang April 6, 2:00 ng madaling araw, ay nagkaproblema po ang makina ng power barge at na sinundan po ulit ng 3:51 na nag-total na naman po ang buong Marinduque na nagkaproblema ulit ang generator naman dito sa Buwak. At 7:00
756 ay total po ulit dahil sa pagkaproblema ng makina ng Powerbards 120 sa Balanacan. So ito po ang mga totoong dahilan. Ito pong binabasa ko ay binigay po actually sa akin ng mga ano din po, officer din po ng BUAC, DPP, yung pong National Power Corporation. So galing po sa kanila itong record. Kaya wala po itong hindi po namin dinudoktor or ano. Kasi po, umagang-umaga at 8 o'clock exactly in the morning, nagpatawag po ako ng emergency meeting. O actually, kahapon pa po, miniting ko na ang aking mga kasamahan sa Marelco mula division, mula section, division hanggang department managers. At inilatag ko sa kanila ang mga problemang bakit nagkakaroon ng ganitong pangyayari na naman sa Marinduque. At dahil po hindi rin ako pinatulog kagabi, actually po, sa totoo lang, wala pa rin akong tulog kasi ang general manager nyo po ang talagang nagmumonitor ng mga pangyayari. So, at exactly 8 o'clock po kanina, ay miniting ko ulit ang mga concerned na mga personnel sa Marelco. At pagkatapos po ng meeting namin, ay nag-proceed kami sa planta ng BUAC sa National Power Corporation para kuhanin din po ang kanilang mga records at opinion sa nangyaring brownout. So ito pong binasa ko ay binigay po mismo sa akin ng National Power Corporation sa BUAC Diesel Power Plant. So yun lang po ang masasabi ko sa ngayon. Kung may mga katanungan po kayo, especially naka-live po pala tayo sa Facebook, ay nakahanda naman po akong sagutin at para po maliwanagan ng ating mga kababayan. Kasi po halos lahat po ng ating mga member consumers, lalong-lalo na ang ating mga may position dito sa Marinduque, mula sa congressman down to sangguniang panlalawigan, mayors, at mga karaniwan nating mga kababayan ay nagtitext po sa akin at nagtatanong. Kaya po minabuti ko nang pumunta dito sa estasyon ng radyo natin, BUAC 105.7 FM, para din po personal ko pong makadaupang palad ang inyong mga katanungan. Salamat po. Ayan po. Ito nga po katulad nga po kanina, kasi may nagtanong po sa atin ngayon dito sa ating Facebook account po na galing po kay Sir Dennis Lavares Hardilesa. Sabi niya, alam ko po nasagot mo na po itong katanungan, pero uulitin ko lang po sa kanya, malay po natin nakikinig siya. Sabi niya, good day. Bakit kaya palagi na lang blackout as in patay sinde sa ganyang sistema, nasisira na yung appliances na pinaghirapan kong ipundar? At kailan matatapos yang ganyan? Kasi tuwing magsa-summer na lang, ganyan ang eksena. I don't know kung sino dapat tanungin, kung ang Napocor ba o ang Marelco. For sure, meron dahilan, pero pakipaliwanag sa aming mga consumer. Salamat po. Maraming salamat po sa katanungan. Tulad nga po ng sinabi ko kanina, ang National Power Corporation po at Marelco ay palagi pong nag-uusap at tinetest out po namin itong ating mga nararanasang problema. Ang totoo po niyan, sa Sabado po ay may naka-schedule tayong brownout. Hindi naman po total Marinduque kasi ito po ay hiningi ng National Power Corporation. Kasi po merong parating na 1.5 megawatts additional capacity para sa Marinduque para po paggandaan itong ating Lenten season. Ito po ay ikakabit sa Sabado kaya magkakaroon po ng interruption. Probably po ay mula sa umaga, ang usapan po namin ay mag-start silang magtrabaho ng alas 6 ng umaga. So baka po magkakaroon ng interruption dito sa Mugpog, Santa Cruz, and Torrejos. At sa bandang makakain naman po siguro ng pananghalian, ay ito po namang kabila ang magkakaroon ng brownouts at bibigyan naman ng kuryente itong Feeder 1 na Mugpog, Santa Cruz, Torrejos. Pero pinangako po sa akin ng Napocor na pagdating po ng alas 5 ng hapon ay total po marerestore ang buong Marinduque. Pinagbigyan po natin itong scheduled shutdown nila na ito kasi po ang gusto sana nilang gawain ito ng Huwebes at saka Biyernes. Ngayon po ito pinakiusap sa amin na ikabit na yung bagong makina. Ang problema lang po ay hindi ako pumayag dahil alam ko pong kabi-kabila ang mga okasyon natin, especially yung mga graduation natin sa ating mga schools. Kaya po pinakiusap ko na Sabado na lang gawin itong pagkakabit ng bagong makina. ng bagong makina. Pero kahit po wala yung ating 1.5 megawatts na yan, ang supply po ng Marinduque ay tama lang para sa buong Marinduque. Wala po tayong problema. Pero nga po sinasabi natin
na ang ating pong mga linya ay dumaan po sa vegetation or kakakahuyan dito sa buong Marinduque. At isa po itong nagiging malaking problema namin pagdating sa ating mga line poles na nasasabitan po ng mga kahoy, nasasabitan ng mga lumilipad na palapa, especially pag malakas na hangin. At sinasabayan pa po ng personal na problema din ng mga generator ng Napocor. Na tulad po ng binasa ko nga kanina, ito lang pong mula kagabi ay lahat po ito ay problema ng National Power Corporation na sinimulan po ng alas 11 11:23, nagtotal po ang buong Marinduque due to undervoltage. Tapos po alas 2 ng madaling araw, gawa ng pagkaproblema ng power barge, na sinundan po ng alas 3 na nagkaproblema naman yung Buwak Diesel Power Plant, nasundan po ng alas 7 na nagkaproblema po ulit ang National Power Corporation. Pero sinabi naman po nila sa akin kanina nang nakipag-meeting ako na wala pong magiging problema sa supply. Yun nga lang po, hindi maiwasang mga panandali ang pag-shutdown ng kanilang mga makina. Salamat po. Ayan po. Ngayon nga po, meron po tayong mga nare-receive na mga feedbacks mula sa ating mga Facebook friends. Yung iba po dito medyo, tawag dito, parang medyo hindi po magandang feedback. Pero ito na rin po, siguro kailangan na rin po nating talagang i-face yung katotohanan or yung consequence po. Ang tanong po ni Darren J. Rovedillo, sabi niya, action po, wag puro usap yan, tagal ng usapin yan. Tapos ito pa po, meron pong isang nagdanais magtanong, sabi po, ano yung mga magiging solusyon po ninyo sa patigil-tigil pong pagputol ng kuryente or sa patigil pong pagkawala ng kuryente? Actually po, kung ang pag-uusapan po natin ay yung sinasabi nating line pole caused by vegetation, hindi po kami tumitigil na maputol, matrim down, lahat po ng nagiging sanhi. Yun nga lang po, marami po tayong mga kababayan na nahihirapan din po kami na iputulin ang kanilang mga puno na nakasampay sa ating mga linya or ang mga nyog na nakahambalang sa ating mga linya. Pero ganun pa po, hindi po natutulog ang Marelco sa problema na to. At ang National Power Corporation naman po ay hindi rin po naman sila tumitigil na pag-restore ng kanilang mga unit. Actually po, may dadating nga po na 1.5 megawatts na additional capacity para po ma-ensure ang reliability ng supply ng kuryente dito sa ating lalawigan. Ang totoo po niyan, ngayon pong oras, sumaharap ako sa inyo pero magdamag po akong hindi nakatulog. Isa po sigurong masasabi ko na hindi rin naman po namin tinutulugan ang problema. Kasi po ay tao lang din naman po kami na tumutugon sa sa ating problema dito sa ating supply ng power. Pero po asahan niyo po na hindi po kami nananahimik. Halos araw-araw po minimiting ko ang aking mga tauhan, ang aking mga department managers para po ma-trace out ano po ba talaga ang pinapanggalingan ng ating power supply interruption. So sana po hiningi ko po ang pangunawa ng ating mga kababayan. Hindi po kami tumitigil na hanapin ano po talaga ang magagawa ng Marinduque Electric Cooperative para sa power supply ng Marinduque at sa kaiunlad ng ating bayan. Ayan po. Salamat. At syempre, ito pa po, isa pa pong katanungan. Syempre, kadalasan po ng mga nakakaranas ng mga shortage po dito or ang mga malaking naaapektuhan ng shortage ng kuryente po natin dito sa lalawigan ng Marinduque ang mga negosyante. Di ba po? Para sa kanila, di ba usually po mga negosyante na po ang mga nagtatanong sa atin or mga nagrereklamo sa atin. Ano po ba ang maaari niyo pong maipayo para sa kanilang mga katanungan? Okay. Actually po, kung shortage po ang pag-uusapan natin, wala pong shortage. Brownout. Wala pong shortage. Pero po yan kasi yung nag-ooperate po sa ating mga dito sa Marinduque ay mga generator. So, kung natatandaan nyo po, ang mga brownouts natin, it takes 30 minutes, 1 hour. So, kung ang problema po kasi ay shortage, ito ay pangmatagalang brownouts. Maybe 2 hours, 5 hours, kalahating araw, or the whole day. Pero dahil nga po, enough ang capacity ng Napocor dito sa Marinduque, pag nagka-problema po ang isang makina, ay ipapalitan lang ng isang maayos na makina dahil po enough ang supply. Ang problema nga lang po ay nagkaroon na ng interruption.
kahit po sabihin nating 15 minutes o 30 minutes interruption, brownout pa rin po ang tatawag natin. Pero po kung power supply po ang problema natin sa ngayon, dapat po ay medyo matagal. Kasi po syempre pag nasira ang makina na walang pamalit, hindi naman magagawa ng 30 minutes o 1 hour lang yan. So dahil po enough ang supply, na ibabalik po natin agad ang power. Tulad nga po ng nabanggit ko kanina na may additional pa po na 1.5 megawatts. Kung madadaan po kayo dito sa planta natin sa Buwak Diesel Power Plant, may makikita po kayo diyang mga makina na bago na nakalagay pa sa mga crate. Yan po ay additional 5 megawatts na brand new units ng National Power Corporation para sa Marinduque. Pero sa kasamaang palad po ay hindi pa po nila na-operate kasi dumating po yan nung nakaraang mga linggo, pero po syempre hindi naman po basta-basta yan ma-operate not unless na ikakabit ang lahat ng wires na Yes. ikakabit po ang lahat ng wires kung ano-ano mga connects po ang dapat gawain, at pinangako po yan sa akin maybe May or June ay operational na po yung additional 5 megawatts na mga brand new na mga makina. Salamat. Opo, ito naman po siguro ang nais naman po ng ating Facebook friend na itanong sa inyo tungkol sa bakit daw po tuwing tumatawag sila or pag nawawala ng kuryente ay tumatawag daw po sa hotline ng Marelco, pero ang laging sagot ay pati sila, ang opisina ay wala din daw po. Lagi na lang naghihintay ng problema bago solusyonan. Wala po bang prevention? Tama po kayo dyan dahil po pag nag-total, syempre po buong Marinduque, including our offices. Pero po, pag ganun po naman kasi talaga, ang una pong movement natin, ang mga, especially mga lineman po natin, pag nagkaroon po ng interruption, i-deploy po agad yan sa mga, pupunta agad yan ng planta, ng Napocor, at mag-i-inspection po along our lines kung ang problema ay kung ang problema po ay line fault. Kasi po napakahaba ng linya nitong buong Marinduque. We have at least 1,600 circuit kilometers of lines. So kung iisipin po natin, kung ang fault po ay nasa dulo, halimbawa nasa Torrejos, kailangan pong kumilos ang lahat ng tao natin. At minsan po, kung pagka-brownout po, ang sitwasyon po halimbawa ay biglang nag-brownout, tatawag po kayo sa Napocor. Definitely po, yung sasagot po ng telepono, hindi niya pa alam ko kung ano ang problema ng brownouts. Mag-iintay po siya ng tawag ng lineman na lumabas, pumunta sa mga areas para malaman po kung ano talaga ang naging problema. Sa kanya lang po masasagot ano po ang totoong dahilan. Actually po, pag ganyan pong nag-brown out, kahit po yung mga personnel ng National Power Corporation, hindi po agad natin makakausap automatic o hindi agad nila masasabi sa atin kung ano ang problema unless na magkaroon po sila ng inspection sa mga generator o tingnan ang mga controls ano ang naging sanhi ng problema. Kaya po kung medyo mabilis po yung tawag ninyo na pagkaroon ng brownout ay tumawag agad kayo, hindi po agad masasagot ng ating mga tauhan kung ano po ang dahilan at mag-iintay po sila ng tawag muna kung ano po talaga ang nakita nila along our lines. Okay po. Thank Ito you naman po isa pong katanungan naman po. Ano po ba ang tawag dito, katayuan po ng Government of Marinduque ukol dito? Nakikipag-ugnayan din po ba ang mga taga-capital po with regards po dito sa issues ng Marelco or ng ating sa pag-brownout nga po? Oo naman po. Actually po, ngayong araw lang, napakarami na po na tumawag sa akin mula sa ating congressman, mula sa ating mga sangguniang panlalawigan, mga mayor, ay tumatawag po sa atin at nagtatanong ano po ang dahilan at ano ang maitutulong nila. Actually po, yung 1 megawatt na additional power for Marinduque, ayan po ay ginawa namin ng board resolutions na magdagdag ng capacity ngayon pong Lenten season kasi alam po natin na maraming mga kababayan natin ang uuwi, especially ngayon po na pumasok na rin ang tag-init, na inaasahan po natin ang pagtaas ng pangangailangan ng kuryente. Tinulungan po tayo ng ating congressman na ilabihan sa Napocor na makapagdagdag ng additional 1.5 hanggang hindi pa po nakaka-operate yung mga bagong 5 megawatts na makina dun sa Bantad. So, lahat po ay kino-coordinate po natin at asahan nyo po na
ang Marilco po ay nakikiisa sa damdamin kasi kami po ay consumer din. Kung ano po ang brownout na nararanasan ninyo, nararanasan din po yung lahat ng kawani ng Marilco. At dumadating lang po talaga yung mga pagkakataong ganito. Pero tinutugunan po namin sa abot ng aming makakaya ang ating problema. Okay po. Ito naman po, isang katanungan lang po, kasi hindi naman po, hindi naman po matawag dito, hindi ang maikumpara po tayo sa mga ibang tawag dito, mga agencies katulad po sa Manila na bibihira daw po makapag brownout. So ano po ang recommendations po ninyo or ang masasabi po sa ganun pong katanungan sa inyo or sa ganun pong sitwasyon? Maraming salamat po sa ganyang katanungan. Actually po, ang Manila ay hindi po tulad ng mga island provinces. Kasi po ang nararanasan ng Marinduque ay nararanasan po sa buong lahat ng isla po. Dahil kung titingnan nyo po ang Manila at ang Marinduque, ang Manila po ay wala ng mga kahoy na nakaharang sa kanilang mga transmission line. Aside po sa yung ibang transmission line po nila ay matataas. At kami rin po dito sa Marilco ay pinapag-aralan po din namin ano ang magagawa namin. Itaas ang linya namin, pero aabutin pa rin po ng matataas na puno. Ibaon po natin ang ating linya sa ilalim ng lupa. Pwede rin po yan. Pero ang cost po ay 4 na doble. Kung magkano po ang cost ng ating nasa ibabaw na transmission line, napakalaki pong gastusin. At yan po ang pinapag-isipan ng Marilco. Ano po yung mga proyekto namin na dapat i-implement dito sa Marinduque. Kaya po sa ngayon, wala kaming magawa, kundi mag-line clearing. Kung nakita nyo po, natatandaan nyo po, dumanas po ang Marinduque ng malakas na bagyo, bagyong Nina. Ang material damage po ng Marilco dyan ay halos 44 million. Kung isasama po ang ating energy loss, we incurred at least 58 million losses. At wala naman po kaming alam na pagkukuhanan yan, kundi mag-loan para mabayaran natin ang ating mga pagkakautang kasi po, nag-emergency kami ng mga materyales amounting to halos 30 million. At yun po lahat ng supplier ay nagdidemand na agad na mabayaran. At yun po, isa sa mga inuuna namin ngayong ayusin, paano po masisettle. Ang naging problema po ng Marinduque, sa bagyo ay napakalaki at yan po ay pinapag-isipan naming maigi paano mariresolve. Pero po, ganun pa man po, ay patuloy po kaming nagsiservisyo, patuloy po naming hinahanap paano namin napapagservisyohan ang mga Marinduqueños nang walang power interruptions. So sana po, hinihiling po namin sa ating mga kababayan na isa po ito sa usapin na tinatakel ang alam ko po sa Kongreso na ipapagbawal na ang pagkatanim sa mga ilalim ng ating mga transmission line at papayagan din kaming putulin ng ating ang mga kakahuyan na nakahambalang sa ating transmission lines. At nandito pa rin po ang problema namin sa ating road widening na kinakaharap na ang mga poste po ng Marilco ay naiwan na sa kalsada na kailangan po nating tanggalin. So ito po ay isang usapin din na pinapag-usapan ng DPWH at ng DOE paano mariresolve. Kasi wala din naman po kaming nakalaang mga gastusin para dyan at kung yan po ay ipapataw naman natin sa capital expenditures ng Marilco, ito po ay nangangahulugang pag-akyat ng rates sa ating mga kababayan. Kaya lahat po ay kinukonsidera natin paano ma-actionan ang lahat ng problema. Salamat po. Okay po. At yung mga beshi, 3 minutes before 12 in the afternoon, at kay Ma'am Emmy naman po. Ma'am Emmy, may mga nais ka po bang idagdag pa rin po or may mga clarifications ka rin po ba para sa ating po mga nakikinig ngayon dito sa radyo natin? Actually, hindi ito clarification, Aha. kundi isang announcement na magkakaroon po tayo ng Annual General Membership Assembly sa April 22, 2017. Simula alas 12 ng tanghali hanggang alas 5 ng hapon. Yan po ay Sabado. Ito po ay gaganapin sa bayan ng Buena Vista, Marinduque. Lahat po ng mga kasapi konsumidores ay inaanyayahan naming dumalo. No proxy registration po yun. Sa bawat bayan po ay may libreng sasakyan. Makipag-ugnayan po kayo sa ating
area offices sa bawat bayan. Maraming salamat po at kita-kita po tayo sa Buena Vista Covered Court sa araw at petsang nabanggit. Ayan po. Para po sa ating mga kaalaman, meron pong mangyayaring Annual General Assembly sa bayan ng Buena Vista sa April 22, Sabado ng umaga. At syempre, ayan po, 2 minutes before 12 in the afternoon, syempre, kay engineer po, final saying lang po or final words lang po para sa ating po mga consumers na nakikinig ngayon dito sa radyo natin. Maraming salamat, DJ. Ako po ay lubos, taos puso nagpapasalamat sa pagbigay ng oras na makadaupan ng ating mga kababayan at marinig ko ang inyong mga hinaing. Asahan nyo po na ang management po ng Marelco ay tumutugon at hindi po kami tumitigil hanggang mahanapan natin ang final na solusyon ang ating nararanasang brownouts. At sana po sa mga marating na panahon, bear with us na kami po ay gumagalaw at sinisigurado na ang Marinduque po ay magkakaroon ng stable, reliable, and low rates na power supply ng kuryente. Pinapag-usapan na po namin ito ng maraming panahon pero hindi po ganun kadali na mag-comply sa lahat ng requirements ng ating mga government agencies para po makapagtayo tayo ng another plant na yun po ang talagang pinipilit naming ayusin sa ngayon. Ang gusto ko nga po ay magkaroon ng power plant na sarili, na nakahiwalay ang Santa Cruz at Torrejos para po pa nagkaroon ng interruption sa area na yan ay lalo na po yung nararanasan natin mga landslide dito sa daanan Mugpug to Santa Cruz ay magkaroon sila ng sariling supply doon para po maihiwalay natin. At isa pa po na ma-operate din natin ang 69 kV lines ng National Power Corporation at makakatulong po yan na mag-stable ang ating daloy ng kuryente sa ating mga kabahayan. Yun lamang po at muli po hiningi ko ang inyong pangunawa. Dagdagan niyo pa po ang inyong pasensya at hindi rin po kami tumitigil sa mga nangyaring brownouts na ganito. Ayan. Maraming salamat DJ and mabuhay po. Ayan po sir, ito na lang po last po para po sa mga karagdagang mga katanungan po or syempre hindi naman po lahat na natin maibigay yung mga at nasagot yung ibang mga katanungan dito. Maaari po bang mag-iwan tayo sa kanila or sabihin po natin ang ating hotline or text line po para in case na magtanong po ulit ang ating mga consumers po maaari po ninyong masagot ng direkta po sa kanila. Maraming salamat po. So, ang hotline po ng Marelco, sa landline po ay 332-2266. Ang atin naman pong cellphone, saglit lang po hindi ko may Again mga besh, yung kanila pong hotline ay 332-2266. Again, 332-2266. At ang ating pong, meron din po sila pong account na sa, tawag dito, Facebook page na Marelco Ehatob. Opo. Meron din po tayong cellphone. Ito po, 0998-868-2476. Naulit ko po, 0998-868-2476. So, ito po ang pwede nyo mga matawagan sa mga oras po na gusto nyo pong makausap ang taga Marelco. Sa Office of the General Manager, meron din po tayong telepono, 332-1837. 332-1837 sa office po ng General Manager. Salamat po. Ayan, mga kabeshi, mga kababayan, nawa ay itong mumunting programa natin ngayong oras na ito ay may napulutan kayong kaliwanagan sa inyong pag-iisip kung bakit may mga nangyayaring pagputol-putol na supply ng kuryente sa atin ngayon dito sa lalawigan. At syempre, kami po ay nagpapasalamat in behalf of radyo natin po sa Marelco Ehatob po at Marelco Marinduque. Ayan po. Maraming salamat po sa inyo, Engineer Sol at Miss Emmy Misiano. At